Maayong adlaw today guys. I'm going to take you to the barley and wheat paddock. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga itsura nila at ano ang pinagkakaiba nila. So come on, let's go! So itong paddock na to malapit lang to sa bahay namin. So nilakad ko lang at yung ibang mga sheep andito din sa likod ng bahay namin. So hindi na ako nagsasakyan kasi nga para hindi na ako mahirapan magbukas-bukas ng mga gate. So ayan, ito yung hitsura ng wheat. Nag-start pa lang sila mamunga as of now. And then, ayan yung mga color nila. So, dark green ang color ng dahon ng wheat. While yung barley naman, parang medyo yellow-green sila. So far, so maganda sana yung tubo nila as of now. Kaya lang, wala kaming ulan dito for 2 weeks na. And wala ring forecast ng ulan for this month and next month. So nakakasad but hopefully ulanin kami dito para kahit papano may harvest naman tayo. So nilakad ko lang guys, punta tayo dito sa kabilang paddock ng barley. So ayan yung kulay ng dahon ng barley. Medyo payat siya kaysa sa wheat. So ang kulay niya talaga is parang yellow-green. So yun yung lagi kong tinatandaan kasi nga ako rin medyo ma-confuse ko ba. So mauni siya ang dahon. Ayan, medyo payat siya no. Ayan no, nagsugod pa lang sila og kanang pamulak and soon mamunga na ni sila. So hopefully lang ulanon kami dito ba para kahit papaano naman may harvest kami kasi last year hindi rin gaanong maganda ang harvest namin dito. So tanawa akong iring guys na ako'y bodyguard diba? So permanente na siya nagauban sa ko. So wherever I go, laging naka-follow yan sa garden, magpakain ng mga manok. So how I wish no na pwede siya mag-take ng video sa akin para hindi na ako mahirapan. So ayan, so far maganda ang tubo ng ating mga pananim ngayon. Kaya lang, yun nga lang, wala pa kaming ulan dito. So sana, I hope and I pray na ulanin kami dito para maganda ang harvest natin. So, ayan yung mga anak ko nag-aya na mag-ride ng bike. So, ayan, nag-bike lang kami papunta dito sa canola field. So, malapit lang naman. Pero kung tamad ka ba, malayo din. So, ayan guys. So, every year, I always look forward na mamulaklak ang mga canola. Kasi sobrang ganda talaga nila tingnan. And then, yung isang anak ko, nagpalipad siya ng drone dito. So, ayan. So, tuwang-tuwa naman ako kasi nga para ma-film niya yung mga canola dito. So, kailangan ko pa mag-practice para magpalipad ng drone. So, every year, pagka namulaklak yung mga canola, palagi yung mga anak ko dito. So, minsan silang dalawa lang dito nagpupunta at naglalaro. Atay, kalisod magtagalog guys. Nahirapan talaga ako magtagalog. Pero yung iba kasi nagrereklamo kasi nga pag nagbisaya ako, hindi daw nila maintindihan. Kaya tinatry ko talagang magtagalog. So, ito yung closer look ng bulaklak. Ayan, nag-umpisa na sila mamunga. And then, by the second week of October, ayan, mapalitan na to ng mga bunga. So, ayan guys, ito yung view dito. Sobrang ganda ng view. At dati, ang hilig-hilig ko mag-picture-picture dito. Pero ngayon, tigulang natawa na. Kapoy naman, oy. So, yun lang guys. And pauwi na kami ng bahay. So, nagpalit kami ng bike ng anak ko. Siya yung gumagamit ng bike ko at ginamit ko yung maliit niyang bike. So, thank you for watching everyone. At maraming salamat sa suporta. Ingat po kayo palagi. Bye!